Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. At ang programang Global na Tayo ay inyo pong nasusubaybayan, napapanood sa pamamagitan po ng inyong Facebook page, sa pamamagitan ng ating Facebook Live broadcast. Ito po ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patugot ng Presidential Communications Operations Office. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa umagang ito, of course, ang ating mga kaakibat sa ating Master Control. Kasama natin sa Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating Wirecast si Hero, sa ating live audio streaming si Leo, and of course ang ating producer for today, walang iba kundi si Jerome. Alright, kami po ay inyong, tulad na nabanggit ko, nasusubaybayan sa inyong Facebook broadcast live, sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ano po, at gayon din sa inyong mga YouTube channel. Kami po ay merong YouTube channel sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, real time sa ating pong live audio streaming. Kung wala pa ho kayong radio app ng PBS, hinihikayat po namin kayong i-download ang ating PBS radio app. Sa inyo pong, kung kayo may smartphone or Android phone, punta po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may Apple phone or iPhone, punta po kayo sa Apple Store. At doon po sa mga browser na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Echo, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox, tapos PBS Receiver. I-download nyo lang po yan. At kapag na-download nyo na po yan, makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kasama na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. So please, tulad po ng lagi nating binabanggit, like, follow, share, and subscribe sa ating pong mga digital platforms na available sa inyo para po kami lalong magkaroon ng pagkakataon na makapag-reach out sa inyo, makasama kayo at marinig ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mamaya po sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin itong kasiguruhang binigay ng Philippine Navy para po sa Phase 4 ng oil drilling exploration diyan po sa area ng Malampaya, para po makakuha pa tayo na mas karagdagang supply ng langis at iba pang mga pangangailangan ng enerhiya ng ating bansa. Yan po pag-uusapan natin para sa ating edisyong ito ng Global na Tayo. Pero bago ang lahat, magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mahigpit na binantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusunog sa 1.3 billion kilos na nakumpiskang illegal drugs sa Cleanleaf International Corporation, Capas, Tarlac. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa, na maibenta pa. The chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is not enough to destroy all of the active elements within the drug. Ikinatuwa ng Pangulo ang pagkakataong masaksihan ng lahat ang prosesong isinasagawa ng PDEA para matiyak na hindi na magagamit ang mga nasabing droga. I'm glad that the press is here para makita ninyo kung ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang buong sistema from the capture all the way until its destruction. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
Okay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Tulad po na nabanggit ko kanina, itong ating Philippine Navy ay nagbigay ng assurance na kanilang poproteksyonan itong paggulong ng Phase 4 ng Malampaya Project, kung saan po nakatakdang magsagawa ng drilling operations ang 7th generation drill ship na Noble Viking na kinomisyon ng Prime Energy na isa sa mga kumpanya sa ilalim ng Razon Conglomerates. At layunin nitong mag-drill ng 3 bagong butas na magpapalawig pa sa operasyon ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project sa Malampaya Gas Field sa may West Philippine Sea. At dito tiniyak po ng Philippine Navy na ang kahandaan nitong magbigay ng seguridad at suporta para sa paglinang ng tinatawag na likas na yaman sa loob ng ating sariling Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayan. At pero siyempre ang tinitingnan ho natin dito yung interference ng ibang bansa, sapagkat alam naman po natin na itong bansang China, kasama yung kanyang Chinese Coast Guard, kasama na yung Chinese militia, kasama na yung itong Chinese gray ships, talaga naman pong paikot-ikot pa rin diyan sa kabuuan ng ating West Philippine Sea, at maaring maging masasabing interference o encroachment ng mga foreign vessels na maaring maglagay sa alanganin o ma-compromise ang security nitong gagawing ika-4 na phase ng Malampaya Project. Para tulungan po tayong matalakay itong mahalagang hakbangin na ito dito sa loob ng ating sariling Exclusive Economic Zone, makakasama po natin si Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Siya rin po tumatayong spokesperson para sa West Philippine Sea. At kasalukuyan po nasa Western Naval Command diyan po sa Palawan ng ating Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang umaga po, Admiral Trinidad. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yes, magandang umaga, Ray. At sa mga taga-subaybay mo, wherever you are, all over the country and around the world, magandang umaga sa ating lahat mula sa Western Naval Command under Commodore Vince Sibala dito sa Puerto Princesa, Palawan. Thank you very much po, Admiral Trinidad, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Napakahalaga po nitong panayam natin na ito sa inyo at sa mga impormasyong inyong ibabahagi, hindi lamang dito sa ating mga kababayan sa loob ng bansa, maging sa ating mga kababayan living and working abroad. Well, una po, nagbigay ng assurance ang Philippine Navy na magiging secure, safe, babantayan ito pong bahaging ito ng West Philippine Sea, kung saan magsasagawa na ng ika-4 na phase ng tinatawag na dito sa 4th phase ng Malampaya Project. So handa na po ba ang Philippine Navy at ang AFP para sa pagbibigay ng seguridad na ito, at paano po nyo masisiguro ito? Alam mo, Ray, yung ating mga proyekto sa exploration sa ating mga service contract areas ay under sa Department of Energy. At pag sila nag-umpisa nito, may malawakang coordination with the Philippine Navy, the Armed Forces, and other maritime players ng ating gobyerno. Kasama dyan yung BFAR, kasama dyan yung Coast Guard. Yung ating Armed Forces through Western Command and Western Naval Command ay handang mag-provide ng kaukulang seguridad to ensure that the government efforts to be able to tap into yung tinatawag nating yamang dagat within our EEZ ay pwedeng pakinabangan ng bawat Pilipino. Western Naval Command is ready to provide security for any effort by the government to explore our natural resources within our EEZ. Alright. And of course, may nabanggit kayo, natanong nga sa inyo, I think, Admiral Trinidad, kung how will you do this? Nabanggit po nyo full package. Ano bang ibig sabihin ng full package? When we say full package, it means that the entire capability of the Philippine Navy under Western Command. This would include different types of ships, may kaukulang aircraft ito, but without going into details kung how many and where, we leave that up to the operation commander. And when will this security procedure magsisimula? Ito ba ay magsisimula lang kapag nagsimula na
ang drilling mismo, Admiral Trinidad? Yeah, Ray. Yun naman ay nasa level na ng operational commander kung anong usapan nila on the details. So, we leave it up to them. Okay. Ang importante dito, Ray, is dahil sa guidance ng ating good Secretary of National Defense, si Secretary Chodoro, that we will now look beyond what we have been looking at traditionally na inward focus tayo. Today, with the CADC, the Comprehensive Archipelagic Defense Concept, we have extended our horizon up to the 200 Nautical Economic Zone, yung ating EEZ, to ensure na yung ating yamang dagat ay Pilipino talaga ang makinabang nito. So, yung security package na ibibigay ng Westcom, ng Western Naval Command, is all part and parcel of implementing the CADC as mentioned by our S&D. Alright. Nabanggit din po, Admiral Trinidad, na 3 sites ang pagdarausan ng drilling ng wells na ito, no? Kasama na dito yung Camago East 1, Bagong Pag-asa 1, at yung Malampaya East 1. Gaano po ba kalawak ang area na ito na kailangan bantayan ng Philippine Navy? Alam mo, Ray, when it comes to the operational details, I would like to defer to the operational commander sapagkat siya nakakaalam sa mga detalyeng ganyan para malaman niya kung saan niya ilalagay ang kanyang mga pwersa na magkakandak ng security. Pero this is a big area, ano po, Admiral Trinidad. So Yes. it's a big area. So do we have enough naval assets to make sure na nababantay itong area na ito? Ang sa atin naman, ang sinasabi ko parati dyan, with all our modernization efforts na may mga parating na bagong kagamitan, with what we have right now, we are doing our best. Given more, we could perform even better. Yun, okay. Pero bukod sa Philippine Navy, of course, nandiyan din yung ibang assets ng AFP, Air Force, pati ba Philippine Coast Guard po kasama dito na makakatulong ninyo? Yes, sapagkat dito sa Western Command, it is an interagency approach, hindi lamang Philippine Navy, AFP, but other agencies in the maritime domain. Kasama ang Coast Guard, kasama ang BIFAR, kasama ang Maritime Police ng PNP. Talagang halos I think every branch of the AFP maging ng PNP pala kasama maritime group ng PNP. Admiral? Yes, tama yun, Ray. Pero bukod po kasi nabanggit may baka kaya kayo magsasagawa ng security dito sa drilling na ito sa fourth phase na ito dahil baka magkaroon ng mga foreign encroachment. Are we talking about solely ng Chinese Coast Guard at saka ng Chinese militia nito? Lahat naman ng actions ng ating Philippine Navy and the Armed Forces is not designed against any particular country. Pero we are prepared to respond for any eventuality. Okay. Kasi pag when we say hindi lang nakapokus sa China, sa Chinese Coast Guard, sa Chinese militia at sa mismong kanilang Chinese Navy, kasi meron pa tayong ibang mga claimants dyan, Admiral Trinidad, ibang claimant countries dyan sa area na yan ng South China Sea. Pwede rin po silang mag-encroach bukod sa China. There are other claimant countries, I think 5 other claimant countries, pero yung claim naman nila, hindi naman lahat yan ay tumatawid sa atin. And we have very good relations with the other claimant countries as well. Bukod tangi lang talaga itong sa China. Yes, I call it the Chinese Communist Party. Kasi marami namang tao sa China na ayaw rin sa ginagawa ng Partido Komunista ng China. Oy. So kaya pala ang label natin yan is Communist China or Chinese Communist Party yung Yes, gumagawa. the Chinese Communist Party. Ayan, okay. So, alright. Well, kung ika nga po, gaano naman kahanda yung ating mga personnel? Because, of course, when we're talking about Philippine Navy and the AFP assets, hindi lang assets ang pinag-uusapan natin dito, Admiral Trinidad, even the competency and training ng ating mga Philippine Navy personnel. How are they? Alam mo, Ray, ikaw ay naka-live ngayon dito sa headquarters ng Western Naval Command sapagkat nagkakanda kami ng aming annual general inspection. Kasama ko yung inspection team from Navy headquarters. At lahat ng mga senior leadership ng Western Naval Command ay naka-live audience sa'yo rito ngayon. Thank you very much po. At ako'y natutuwa at naka-live audience sila at napapanood nila tayo sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. And
let me extend my deepest appreciation sa dedication and service and professionalism po ng ating Philippine Navy. Yes, makakarating yun, Ray, ano? Makikita mo sa kanila rito, mataas ang moral sapagkat alam nila ang suporta ng ating gobyerno, ng ating department, and they know that the future of the country is in the West Philippine Sea. Kaya they have taken up this challenge with a steadfast outlook, with a very positive outlook for the future. Alam nila na ang ginagawa nila dito ay importante, hindi lamang sa Navy, but para sa buong bansa. Yan ang gusto nating iparating sa buong mundo, Admiral Trinidad, dito sa programang Global na Tayo. Sapagkat ang gusto nating iparating sa buong mundo na although tayo sabihin na natin we cannot go as far with itong ating communist China na lagi nag-encroach dito sa ating West Philippine Sea. We are yung ating paninindigan at dedikasyon upang ipaglaban ang ating soberenya is always steadfast and strong. Yes, very steadfast, very strong sapagkat maliwanag yung pulisya ng ating Commander-in-Chief na may kaukulang strategiya naman ng ating Secretary of National Defense. The policy and the strategy has a good match and we are implementing the strategy dito sa ground level. Alright. With that, Admiral Trinidad, maraming salamat po. Not unless meron pa ho kayong gustong mensaheng iparating sa ating buong kabuuan ng Armed Forces of the Philippines, particularly sa Philippine Navy, at sa ating mga kababayan sa labas ng bansa, sa buong mundo na nanonood at nakikinig, sumusubaybay sa inyo ngayon. Yes, sa ating mga kababayan, Filipinos and Filipinas all over the world, mula sa Western Naval Command under the sterling leadership of Rear Admiral Select Vince Sibala at kanyang mga tauhan dito. Ito ang inyong spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, nagsasabi na mataas ang moral at ginagawa ng lahat na kayang magawa ang mga officers and men ng Western Naval Command. Ito ay para sa Diyos, para sa bayan, at para sa inyo, mga mahal naming kababayan. Maraming salamat po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. And like I said, please extend our greatest appreciation sa dedication at professionalism ng ating mga Philippine Navy officials and personnel na nagsasakripisyo araw-araw para masiguro ang soberenya ng ating bansa, lalo na dyan po sa West Philippine Sea. Thank you very much po. Ito naman ang sagot nila para sa Ray. Mula sa officer men of 3. Huya! Alright. Isang malakas na sigaw ng Navy na huya. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. At thank you very much, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang ating Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Kung saan naroon siya ngayon sa Western Naval Command sa Palawan. Huya! May natutunan tayo sa ating mga Philippine Navy officials. Huya! Tama ba yung pronunciation ko? Pakitanong kay Admiral at saka sa alright, thank you very much po. Yun, ganun kadedikado sa mga lalo na yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam ko may mga sumusubaybay sa atin sa bansang sa iba't ibang bansa, lalo na sa Jordan. Oy, kamusta nga pala kayo? Yung mga kababayan natin ngayon dyan sa Jordan at dyan sa Israel. At maging dito sa may bahagi ng Iran at Qatar. Alam ko pong may sumusubaybay sa atin dyan. Maraming salamat po. At narinig nyo naman yung assurance na ibinigay ng ating Philippine Navy. Sa paniniguro na magiging ligtas, safe at handang ipagtanggol itong ika-apat na phase ng oil exploration dyan po sa Malampaya. Dyan sa Malampaya. Sa loob po yan mismo ng ating exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Gaano ba ka-importante ang Malampaya? Ang Malampaya project po kasi, yan po yung nagbibigay, yan po ay isang malawak o napagkukunan ng gas reserves. Okay? Gas field po yan sa West Philippine Sea, nasa ilalim ng dagat po yan. At kaya tayo merong facility diyan po sa may bahaging yan ng karagatan ay upang ma-extract yung gas diyan at magamit natin. Kasi bahagi na po ngayon ng tinatawag na energy mix ng bansa na ginagamit. Ito pong nakukuha sa Malampaya.
At kung di ako nagkakamali, yung iba pang nakukuha sa Malampaya is also being sold sa labas ng bansa. Pero ang problema kasi, malapit nang maubos o nauubos din. Kahit ano namang resources, kahit anong natural resources, kapag yan ay ginamit ng populasyon, there's always a tendency na maubos. There is nothing infinite. Ang tanging infinite lang ay ang pagmamahal at proteksyon ng poong may kapal. Alright? Pero yung mga natural resources na nakukuha sa mundo, nauubos po yan kapag ginagamit. So, kailangan makahanap pa ng panibagong site. Kaya po may tinatawag tayong Phase 4 ng Malampaya Project, kung saan, nabanggit ko nga kanina, po yan, 3 lugar ang bagong tinitignan. Diyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Pero ulitin ko, sa loob po yan ng ating exclusive economic zone. Hindi po tayo lumalabas. Hindi po tayo katulad ng, sabi nga ni Admiral Trinidad, hindi tayo katulad ng Communist China o Chinese Communist Party na ang walang alam gawin kundi mag-encroach, pumasok sa bakuran ng may bakuran, ariin ang hindi kanila. Talaga naman. Anyway, yun po. So, yung 3 sites na yun, which is yung Camago East 1, yung Bagong Pag-asa 1, at yung Malampaya East 1, yan po yung 3 bagong site na pagdarausan ng bagong drilling para maka-extract ulit ng tinatawag na gas, dyan po sa West Philippine Sea kung saan nandoon ang ating Malampaya. Ngayon, ang problema kasi, of course, alam naman natin na itong, tulad na nabanggit natin kanina, itong China kasi paikot-ikot lagi dyan. Rumoronda lagi dyan sa mga area na yan na akala mo, sa kanila yung lugar o sa kanila yung bansa. Maski naman, malinaw, hindi naman sa kanila. Okay? So, pero ang ating Philippine Navy is ready to provide security dito sa mga magsasagawa ng oil drilling exploration na to. At sabi nga nila, they can provide, let me borrow the term, full package. Kapag sinabi nating full package, hindi lang nagbigay ng operational details ang ating pong spokesperson ng Philippine Navy, si Rear Admiral Trinidad. Pero ganang akin, pag sinabi mong full package, that involves the Philippine Navy, the Armed Force of the Philippines, the Philippine Air Force, maging ang iba pang mga units ng Armed Force of the Philippines. And it also includes, of course, ang Philippine Coast Guard natin, di ba? So, siguro yun ang ibig sabihin ng full package. Like I said, hindi ko naman I could not go into details dahil sabi nga ni Admiral Trinidad, that is a operational information na hindi basta-basta rin pwedeng ibigay for security reasons, okay? But yung assurance na laging nandiyan dyan ang ating Philippine Navy, ang iba pang services o units sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines will always be ready to assist and protect ating sovereignty. At remember, meron pa ho tayong, although we are not as many, or we do not have as many vessels, sabi nga po sa isang pag-aaral, ang Chinese Navy ang may pinakamarami ng vessels, mas marami pa kaysa sa Estados Unidos. Pero hindi ibig sabihin niyan na mas marami silang vessels, they have the superiority. Pero kasi ibang usapan kung marami kang vessel pero ang strategy and tactics nasa kabila, that will always level the playing field. So ibig sabihin, having so much vessel does not ensure victory at sea. Yun, di ba? Okay, di ba? Kailangan yung tamang strategy, having less but you have the superior strategy and tactics. And of course, yung dedication at professionalism ng officials and personnel ng mga magpapatakbo at magkocommand ng mga assets magamat mas konti kaysa dun sa kabila, can ensure na mapoproteksyonan ng mabuti. Alright? Okay? Pero sabi nga natin, naniniwala tayo sa Philippine Navy, naniniwala tayo sa kanilang dedikasyon, sa kanilang professionalismo na mapatupad itong seguridad na ito. Dahil atin ito. This is ours. Malampaya
and the whole West Philippine Sea, lahat na nasasakop ng ating exclusive economic zone is Pilipino. Pilipino. Okay? At kung Pilipino ka, dapat ipaglaban mo kung ano ang para sa Pilipino. Hindi yung para sa iba. Di ba? Para sa akin kasi there is no middle. Walang gitna dito. No? Kasi may mga ibang nagsasabi, dapat sa gitna lang tayo ng dalawang nag-uumpugang bato. Di ba? Sa akin po kasi hindi eh. Being in the middle means you're undecided. Being in the middle means you're afraid to decide. Being in the middle means you do not know kung ano ka at kung sino ka. Di ba? Di ba? Pilipino ka. Pilipino ako. Pilipino si Jerome. Pilipino yung mga nasa master control. Pilipino kayo, yung mga nakikinig at nanonood sa atin abroad. Maging dito sa Pilipinas. Pilipino tayo. Whether you like it or not. Di ba? Whether you like it or not. By birth, hawak niyong birth certificate. Pilipino kayo. Ang mga magulang niyo Pilipino. Kailangan ko pa bang itanong? Kailangan pa bang itanong kung gigitna ka ba? O sa kabila, o sa kaliwa, o sa kanan ka? Di ba? Kapag ang pinag-uusapan ay ang soberentiya ng iyong inang bayan, kung saan ka sinilang, kung saan sinilang ang iyong mga magulang, kung saan sinilang at namatay ang iyong mga ninuno na nagbuwis ng buhay para magkaroon ka ng kasarinlan, kalayaan na magpahayag ng iyong saloobin. Di ba? Magkaroon ka ng sariling national identity. Tatanungin mo pa ba? Sa gitna ka ba? O sa panig ng Pilipino? O sa panig ng ibang bansa na nambubuli sa iyo? Sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakaakibat dito sa ating programang Global na Tayo, lalong-lalo na sa ating Master Control Team, sa ating Wirecast, and of course sa ating live audio streaming. And of course, nagpapasalamat tayo kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na nandoon po ngayon sa Western Naval Command sa Palawan. Kamusta po kayo dyan sa Western Naval Command sa Palawan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang sumusubaybay sa ating programa. Thank you very much for listening and watching our interview with Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Hanggang sa susunod na edisyon po ng Global na Tayo. Pero wait lang, may paalala pa rin ako. Reminder pa rin. Please, ulitin ko please, like, follow, share, and subscribe ang ating pong mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service. Sa Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming sa Evox PBS receiver. Type nyo lang sa Radyo Pilipinas World Service icon. Again, ako po yung lingkod, Rey Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.